Ma naman, please, pumayag ka na. Minsan lang naman to eh. Pagbigyan mo naman kami ni Lester na magkaroon ng sense of independence. Hindi naman na kami mga bata. We are 20 years old. For God's sake, 1 taon na nga lang ma. Gagraduate na kami ng college. Hindi bata? Paano mo nasasabi yan sa akin ngayon, iho? Nakalimutan mo na bang kani-kanina lang? Hindi ba't pinagdiskitahan nyo na namang magkapatid itong si Diday? Nilagyan nyo ng bubble gum ang inuupuan niya kaya dumikit yun sa paborito niyang pantalon at ngayon, hindi niya na yun matanggal. Ma, harmless prank lang naman yun. Uso naman talaga sa mga kaedad namin yung ganong biruan. Kaya alam kong naiintindihan nyo ni Diday. Diba, Diday? Tsaka nag-sorry naman na si Lester sa kanya kanina eh. Nag-offer pa nga si Lester na babayaran na lang yung pantalon. Kahit pa. Alam mo, Retzel, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa inyo magkapatid. Lalong-lalo na sa'yo. Masyado ka pang isip bata para sa isang 20-year-old. Tapos ngayon, gusto niyo pang pumunta sa Siquijor para lang makipamiesta sa barkada? Ay, kung sana katulad lang kayo nitong si Diday na mabait, masipag, at tutok sa pag-aaral, di sana, palagi ko kayong napagbibigyan sa lahat ng gusto nyo. Lihim akong napapangiti nun habang pinagsasabihan ng amo kong si Ma'am Rochelle ang kambal niyang mga anak na sina Lester at Retzel. Dahil sa ginawa nila sa paborito kong pantalon. At mas lalo pa akong natuwa nang hindi niya sila pinagbigyang maglakwatsa bilang parusa. Sa totoo lang, gustong-gusto ko nang irapan at ismera ng kambal kung hindi lang kami magkakaharap na kumakain noon ng hapunan sa iisang hapag. Kasama silang mga amo, pati na rin ang iba pang mga kapwa ko kasambahay din nila noon. Napapailing na lamang ako. Kung ano kasi ang ibinait ng amo namin ay siya namang ikinasama ng ugali ng mga anak niyang saksakan ng pilyo. Lalong-lalo na si Retzel na akala mo'y laruan ang tingin sa aming mga kasambahay nila. Habang ito namang si Lester na bagamat palaging nadadamay lang sa kalokohan ng kapatid, ay wala ring ipinagkaiba dahil oo lang naman siya ng oo sa kakambal niya at madalas pa'y pinagtatakpan niya ito. Kung tama ang pagkakatanda ko, early 2000s nang mangyari ito. 19 anyos pa lamang ako ng mga panahong yon, habang ang kambal naman ay mas matanda sa akin ng 1 taon. Pero para naman kaming may mga alaga pa ring bata dahil sa sobrang kalokohan nila na kung minsan ay talagang nakakapikon na. Samantalang sobrang bait naman ang nanay nila sa kabila ng estado nito sa buhay. Sa totoo lang, kung hindi lamang ako paaral noon ni Ma'am Rochelle at kung hindi lang malaki ang utang na loob ko sa kanya ng buong pamilya ko, ay matagal na akong umalis sa trabaho ko sa kanila dahil sa mga anak niya. Ma, what if isama na lang namin si Diday? If that will make you comfortable na payagan kami. Ano? Teka, ano ko chaperon nyo? Ayaw mo nun, Diday. Makaka-travel ka na. Di ba matagal mo nang gustong sumakay ng eroplano? Nabasa ko yun sa slambook mo. Bakit mo binasa ang slambook ko? Yan. Diyan kayo magaling mga iho. Isasama niyo si Diday para ano? Para kayanin niyo lang siya doon? Para doon niyo siya ibuli? No way mga anak. Hindi ko mapapayagan yon. Masyado niyo nang sinasalbahe si Diday simula nang dumating siya rito. Ibubuli ma? Si Diday? Hindi niya ba nakikita kung paano niya ako hinahabol ng walis ng buhok kanina nung makita niyang may bubble gum ang pantalon niya? Ang sakit nga ng pagkakapokpok niya sa akin eh. Hindi niyo man lang hindi man lang ginawang sawayin. Because you deserve it, anak. Regalo pa ng lola niya sa kanyang pantalong yon. Tapos ganun ang ginawa ninyo? Ma, I promise you, hindi na ulit mangyayari yon. And Diday, I'm sure mag-e-enjoy ka doon. Ipapahiram ko sa iyo yung camera ko para may maidagdag ang pictures dun sa travel journey mo. Wala pang laman yun bukod sa kaunting lugar na napuntahan mo dito sa Manila, di ba? Natahimik akong bigla sa sinabing yon ni Lester. Nakuha niya bigla ang interes ko nang banggitin niya ang tungkol sa travel journal ko. Sa totoo lang kasi bata pa lang ako ay gustong-gusto ko na talagang makalibot at makapunta sa iba't ibang lugar.
Kaya nga pinangarap kong maging FA. Hindi tuloy ako agad nakasagot at parang bigla akong na-excite sa isiping makakasakay na nga ako noon sa wakas sa eroplano, gaya ng matagal ko ng pangarap simula noong bata pa ako. Fine. Kung papayag si Diday na sumama sa inyo, papayagan ko kayo. Ano, iha? Ayos lang ba sa'yo na maging chaperone nga nitong 2 pilyong patang ito? Nang harapin ako ni Ma'am Rochelle ng mga sandaling yon, wala na akong nagawa kundi ang mapa-oo na lang. Dahil na rin sa pinaghalo-halong hiya, curiosity at excitement. Pero hindi ko akalaing kalaunan pala ay pagsisisihan ko rin ang naging desisyon kong yon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Diday, Miss Anne, at matagal-tagal na rin akong silent listener dito sa inyong channel. Nagsimula akong ma-hook sa pakikinig sa inyo dahil sa kasambahay kong si Manang Lynn, na siya ring nagsuggest sa akin na isend ko sa email niyo ang tungkol sa kwento kong ito. Kaya naman eto, at hindi na nga rin ako nakatiis. Here's your new phone, Diday. 3310 yan. Yan ang unit na yan, bagong labas lang. Salamat. Pero hindi naman na siguro kailangan to. Medyo mahal to, di ba? Huwag mo nang isipin yun. Allowance ko naman ang ipinambili ko dyan. At hindi ko yan ipapabawas sa sweldo mo. Binilan kita niyan para anytime pwede niyong makontak ni Mama ang isa't isa. Para hindi siya gaanong mag-alala sa atin kapag nandun na tayo. Naks naman, tao ko na sa wakas, Diday. Sa panahon ngayon, ikaw na lang yata ang kilala kong walang cellphone eh. Puti naman at nilimusan ka nitong kakambal ko. Masyado ka na kasi yatang stuck dun sa pagiging albularyo dun sa probinsya nyo. Ay, buti pa ako, tao na sa wakas. Ikaw hanggang ngayon, kutong lupa pa rin eh. Anong sabi mo? Kutong lupa ka, kako. Tamang-tama. Diba? Liblib na baryo sa Siquijor yung pupuntahan natin. Marami kang kalahi doon. Makatagpo ka sana ng isa. At kapag ikaw na engkanto, kinulam, binarang, o worse, inaswang sa pupuntahan natin, sisiguraduhin ko sa'yo, hinding-hindi kita tutulungan. What? Hindi naman totoo yung mga yan. Ang tanda-tanda mo na, naniniwala ka pa doon. Gusto kong matawa nang makita kong ngumisi pa si Ritzel ng peke noon para itago ang takot na biglang bumalos sa kanya dahil sa sinabi ko. Nakita kong kahit ang kakambal niyang si Lester ay umiwas na lang din ng tingin para magpigil ng tawa dahil kahit siya, alam niyang takot naman talaga sa mga ganoon ang kapatid niya. Sus, ganyan na ganyan pa naman ang mga unang napapahamak sa mga napapanood kong horror movies. Yung mayabang, yung malalakas ang trip, yung mga sutil. Ha, ingat ka, Richelle. Baka hindi ka na makauwi kapag hindi mo inayos yung ugali mo doon. Ano ba? Sabi nang hindi totoo yung mga ganyan eh. Mahimik ka na nga. Ay, ikaw naman kasi ang unang nang asar kay Diday, bro. Sabi kasing tumigil ka na eh. Wait. Ayan na pala si Ambo, finally. Sabay-sabay kaming napalingon doon sa bagong parating na lalaki na tumatakbo papalapit sa amin. Kumakaway pa ito, habang nakahawak sa strap ng backpack niya na mukhang kay bigat-bigat. Mga pre, sorry kung ngayon lang ako ha. Medyo na-traffic ako eh. Okay lang, mamaya pa naman ang flight natin. May oras pa tayo. Anyway, si Diday nga pala. Siya yung sinasabi kong sasama sa atin. Siya pala. Hi sa'yo, Diday. Oo, siya nga. Nakilala mo na siya nung nagpunta ka one time sa bahay, pre. Isa sa mga yaya namin. Tara na nga. Napailing na lamang ako ng akbayan ni Retzel ang kabarkada nilang si Ambo at umuna na silang maglakad. Pagkatapos nitong ipagdiinan sa kabarkada niya na isa lamang akong yaya.
Naiwan kami ni Lester noon na nakasunod lang sa kanilang dalawa. Pasensya ka na sa kapatid ko, Diday ah. Lagi namang ganun eh. Ang baba talaga ng tingin sa akin ng kapatid mong yan. May dahilan naman kasi kaya bakit ganyan siya. Just don't mind him. Ako nang bahala sa kanya. Sa akin ka na lang palaging mag-focus. Ano? Wala. Ang sabi ko tara na. Baka malate pa tayo sa flight. Ang bagal mong maglakad eh. Bigla na lang akong nakaramdam noon ng pag-iinit ng mukha nang bigla na lang ding kinuha ni Lester ang kamay ko at hinila yun ng bahagya para bumilis ako sa paglalakad. Yung dibdib ko noon, medyo bumilis din ang tibok at hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko naman binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Hanggang sa pagsakay namin ng eroplano ay si Lester ang katabi ko dahil medyo malayo sa pwesto namin ang assigned seat ni na Ambo at Pretzel. Buti na lang din yon dahil sigurado akong puro panlalait at pangaasar lang ang maririnig ko kung nasa malapit si Pretzel sa amin. Pero pansin ko noon na nang magsimula ang biyahe namin ay sobrang tahimik na ni Lester at halos hindi na siya nagsasalita. Kaya naman maya-maya ay hindi na ako nakatiis at ako na ang bumasag ng katahimikang namamagitan sa aming dalawa. May tanong ako, Lester. Okay lang ba? Ano yun? Ang sabi mo sa akin kanina, may dahilan niyang kapatid mo kung bakit ganyan siya kalupit sa aming mga kasambahay niyo. Pwede ko bang malaman kung ano yun? Para naman magets ko yung laman ng utak niyan kahit paano. Yun ba? Alam mo kasi titay, noong bata pa kaming dalawa, isa sa mga naging yaya namin ang gumawa sa amin ng masama. At hindi yun nakalimutan ni Retzel. Kasi nagkaroon siya ng trauma dahil doon. Ano bang ginawa sa inyo nung yaya niyo? Pilyo kasi kami ni Lester simula pa nung maliit kami. Alam mo naman pag bata, di ba? Makulit talaga. Pero hindi naman alam na sobrang nagagalit na pala sa amin nung yung yaya namin. Kaya isang beses, bigla na lang niya kaming kinulong sa maid's quarter. Ikinulong niya kayo? Oo. Ang masaklap pa doon, yung halos kabuuan ng kwarto ng yaya namin, sobrang daming nakadikit na posters ng mga iba't ibang halimaw. Lalong-lalo ng mga aswang. Alam niya kasing takot si Retzel sa ganun. Iyak kami ng iyak nun. Sobrang natakot talaga kami pero mas naapektuhan si Retzel nun. Dahil hindi naman siya sanay makakita ng mga iba't ibang klaseng ganung nilalang sa paligid. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit ikaw? Sanay ka ba? Hindi rin. Pero mahilig naman kasi akong manood ng horror movies. O kaya naman nagbabasa ako ng comics simula nung bata pa ako kaya hindi ako natatakot. Napatangu-tangu na lamang ako noon sa sinabi ni Lester. Medyo nakaramdam ako ng simpatsya para sa kanila ng kapatid niya at kahit papaano, naintindihan ko na rin sa wakas kung bakit ganoon ang ugali ni Retzel. Kaya pala salbahe sa amin. Kaya nga palagi ko rin siyang sinasalo. Ang totoo kasi niyan, kasalanan ko kung bakit napikon sa amin yung yaya namin eh. Bakit naman? Ano bang ginawa mo? Nung mga time na yun, namatayan kasi siya ng asawa. Tapos, sinabi ko sa kanya na nakikita kong nakasunod pa rin ang asawa niya sa kanya. Binabantayan siya. Akala ko kasi matutuwa siya kapag sinabi ko yun pero hindi pala. Ano? Bakit mo naman sinabi yun? Ewan ko. Hindi ko na rin gaanong matandaan pero yun ang dahilan kung bakit ganyan siya umasta. Ay, lalo na sa inyong mga kasambahay namin. Pakiramdam niya kasi nakakaganti siya sa dati naming yaya. Bakit? Hindi ba ipinakulong ni Ma'am Rochelle yung yaya niyong yun? Hindi eh. Naawa kasi sa kanya si mama kaya inalis na lang siya sa trabaho at pinauwi ng probinsya. Ay, ganun? Alam mo, hindi rin pala okay minsan yung masyado kang mabait, ano? Ay, anyway, salamat sa pag-share ah.
At least ngayon, alam ko na kung bakit ganyan yung kakambal mo. Kahit paano nabawasan ang inis ko sa kanya. Hayaan mo, ako na ang bahalang kumausap dyan sa kakambal ko na tigilan ka na niya. Minsan kahit ako, hindi na rin natutuwa sa ginagawa niya eh. Natapos ang biyahe namin na panaykwentuhan lang ang ginawa namin ni Lester. Sa totoo lang, yun ang unang beses na nakausap ko siya ng ganoon katagal dahil kapag nasa bahay ay palagi naman siyang tahimik lang at parang may sariling mundo. Nakaramdam ako ng tuwa. Hindi ko alam kung bakit, kaya hindi ko na lang yun pinansin hanggang sa bumaba na nga kami ng eroplano. Okay guys, mula dito, kailangan pa nating mag-taxi para makarating sa port. Tapos 2 sakay pa bago tayo makarating sa amin. Kaya baka abutin na rin tayo ng hapon sa daan. Mas okay siguro kung mag-hotel na lang muna tayo. Bukas na lang tayo ng umaga umuwi sa amin. Ha? Eh bakit? Maaga pa naman ah. Mahirap kasing abutin ng gabi rito. Alam mo na, marami kasing paniniwala dun sa amin. Baka pagalitan lang din tayo ng lola ko kapag gabi na tayo nakarating. Sus, para ka rin si Diday eh. Mga probinsyano talaga oh. Kung ano-anong pamahiin ang pinaniniwalaan. Para talaga kayong mga sinungaling taong nabubuhay sa mga imbentong kwento-kwento ng mga lola't lolo nyo. Kitang-kita kong napangiwi si Ambo sa naging komento noon ni Retzel. Mukhang napikon siya sa sinabi ng sariling kabarkada. Habang si Lester naman, binigyan lang kami ng apologetic na tingin para sa nagawa na naman ng kapatid niya. Dahil doon, nagpresenta na akong sasabayan ko na lang si Ambo, habang yung magkapatid naman this time ang magtatabi para makalmado muna si Ambo bago pa mauwi sa pikunan ang lahat. Ay, salamat naman at isang sakay na lang makakarating na tayo. Tama di ba, Ambo? Oo, tama ka, Diday. Kaunti na nga lang, nasa amin na tayo. Kaya lang, medyo paggabi na. Kinakabahan talaga ako. Kasi baka masermonan talaga tayo ni Loli. Hayaan mo na. Walang kaso sa amin ni Lester yun. Diyan lang tayo kay Rachel, medyo delikado eh. Ang sarap busala ng bibig. Uy, pasensya ka na pala sa kanya kanina. Alam mo, ako na talagang humihingi ng pasensya para dyan sa barkada mong yan. Ganyan talaga ugali niya eh. Wala yun. Medyo napikon lang talaga ako sa kanya kanina. Alam niya naman kasing hindi naman talaga ako dito lumaki at padalaw-dalaw lang ako sa lola ko dito eh. Kasi doon naman talaga ako nakapisan sa mga umampun sa akin. Ewan ko ba talaga dyan sa lalaking yan? Ang bait-bait naman ng lola at kapatid niya. Pero siya, saksakan ng bantot ng ugali. Napaira pa ako noon pagkatapos kong sabihin yon kay Ambo. Pero bigla na lamang akong natigilan nang may mahagip ang mga mata ko. Kami kasi ni Ambo noon ang nakasakay sa back ride ng tricycle. Kaya kitang-kita ko ang paligid ng dinadaan ng kalsada. Napapalibutan yon ng nagtataasang puno habang sa di kalayuan ay matatanaw mo rin yung dagat na pumapalibot sa animo, maliit na isolated island na yon. Uy, Ambo! Nakita mo yun? Ha? Ang alin? Para kasi may nakita akong malaking ibon na dumaan sa ibabaw natin eh. Malaking ibon? Naku, baka Philippine Eagle. Nung nakarang taon may mga sightings daw talaga ng agila rito sa lugar namin eh. Hindi. Sigurado kung hindi agila yon. Ilang beses na ako nakakita ng ganun sa probinsya namin kaya alam ko. Mukhang uwak yung nakita ko eh. Kaso ano? Kaso ba't parang sinlaki ng tao? Pagkasabi ko noon, Miss Anne, bigla na lang akong nagulat nang maramdaman kong parang nanigas yung tricycle driver sa sabi ko. Pagkatapos ay bigla-bigla na lang niyang binilisan ang pagpapatakbo ng sinasakyan namin na akala mo may humahabol sa amin. Narinig ko ring parang may sinasabi siya pero hindi na namin yun maintindihan dahil wala naman sa amin ang marunong magbisaya. Kaya nga tinuro na lamang namin sa mapa kanina kung saan kami pupunta
para maihatid niya kami. Manong, dito na ho kami. O guys, baba na. Nandito na tayo. Pagkabayad na pagkabayad namin ng pamasahe, dali-dali nang humarurot palayo yung tricycle na para talagang nagmamadali. Siguro dahil nga padilim na rin ang paligid. Akmang bubuhatin ko na sana yung dala kong bagahe nang bigla na lang akong inunahan ni Lester. Ako na rito. Bilisan mo na lang maglakad. Ambo, saan na ba dito yung sa inyo? Ayun oh. Ayun, yung 2-story house na yun. Yun ang bahay ng lola ko. Let's go, Diday. Bilisan mong maglakad. Mauna ka sa akin. Ha? Eh bakit? Just go, okay? Padilim na oh. Medyo na-weirdohan ako kay Lester ng mga sandaling yon dahil parang naging kakaiba yata bigla ang kilos niya. Pero ganun pa man ay ipinagkibit balikat ko na lamang yun at sumunod na lang sa kanya. Total ay tama naman siya. Napansin ko ring tahimik si Retzel at kanina pa nakasimangot. Mukhang pinagsabihan yata siya ng kakambal niya habang nasa biyahe kami. Lola Ada, si Ambo ho ito. Nandito na ho ako, Lola. La? Hi, Lola. Mano po? Magandang gabi gabi po. Ambo? Apo? Sko, anong oras na? Bakit ngayon lang kayo dumating? Dapat ay umaga na lang kayo nagpunta rito. Halika kayo, pumasok na kayo sa loob, bilis. Ay, Diyos ko, ang mga batang ito. La, bakit ho parang natataranta kayo? Sumisilip-silip pa kayo dyan sa labas bago nyo sinara yung pinto ah. May tinataguan ho ba kayo? Abay, paano namang hindi ako matataranta, Apo? Abay, ginabi na kayo sa daan. Baka mamaya nasundan kayo dyan ng kung ano-anong elemento sa labas. Sabi ko na nga ba eh. Bahagya kong siniko ang tagiliran ni Retzel nang marinig kong bubulong-bulong na naman siya tungkol sa sinabi ng lola ni Ambo. Halatang di na naman niya nagustuhan ang narinig, lalo na ang nakitang kilos ng matanda. Buti na lang, nakinig agad siya sa isang saway ko pa lang at hindi na nagreklamo. Bagamat nakita kong nirolyo niya ng palihim ang mga mata niya. La, ang aga-aga pa naman eh. Hindi pa naman tuluyang lumulubog yung araw. Tsaka, safe naman kaming nakauwi kaya huwag ka na mag-alala. Hindi dapat kayo nakakampante. Lalo na't hindi nyo naman alam kung anong nangyayari sa lugar na ito ngayon. Hindi ba't pinayuhan na kita sa pinadala ko sa iyong sulat na huwag mo muna akong dadalawin ngayon dito? Nagsama ka pa ng iba. Delikado kayo rito ngayon. Lola, wala pa ho akong nare-receive na sulat galing sa inyo. Hindi ko pa ho natatanggap. Bakit ho? Ano po bang nangyayari dito? Medyo nakaramdam ako ng kaba noon sa tono ng pagsasalita ng Lola Ada ni Ambo. Nakatitig lang kami ni Lester at Retzel sa kanila. Habang nag-uusap sila, nang isang buntong hininga lang ang sinagot ni Lola Ada sa apo niya. Ay, bukas na natin pag-usapan. Hindi yun magandang banggitin ngayon, lalo't gabi na. Sino-sino ba itong mga kasama mo? Mga barkada ko po sila, Lola. Schoolmates ko rin sila dun sa pinapasukan kong college sa Maynila. Itong kambal, sina Lester at Retzel. Tapos siya naman po si Diday. Ano mo itong magandang babaeng ito, Ambo? Nobya mo? Napakaganda mo, Iha. Bagay na bagay kayo ng apo ko. Hindi po. Magkakaibigan lang ho kami ng apo nyo. Ganun ba? Sayang naman. O siya, maiiwan ko muna kayo at magluluto ako ng hapunan. Alam kong gutom kayo galing sa biyahe eh. Napakahamot na lamang ako sa ulo ko dahil sa biglang pag-shift ng emosyon ng matanda na kanina ay parang natataranta. Tapos ngayon
ay para namang sira na pinagtatambal kami ng apo niya. Kahit si Lester nakita kong napaismid din ng mga sandaling yon, bago siya nagtanong kung saan ba pwedeng ilagay ang mga gamit namin. Doon na lang sa taas, pre. Sama-sama na lang tayong 3 sa isang kwarto. Habang ikaw, Diday, okay lang ba kung doon ka sa kwarto kasama si Lola Ada? 2 lang kasi ang kwarto dito eh. Pero malalaki naman kaya hindi rin tayo magsisiksikan. Yun nga lang, naglalatag lang kami ng kutsyon sa sahig. Naku, oo naman, Ambo. Ayos lang yun. Eh di kung ganun, halika na, Diday. Ako na magbibitbit ng gamit mo sa... No pare, ako na. Total, ako ang nagdala kay Diday dito. Ako na lang din ang mag-aasikaso sa kanya. Tulungan mo na lang ang lola mo sa kusina baka kasi may kailangan siya. Kulang na lang ay mapataas ang kilay ko sa biglang pag-agaw ni Lester ng bagahe ko mula sa kamay ni Ambo. Si Ambo naman, medyo napakunot ang noo, pero maya-maya tumingin din siya sa akin at ngumiti. Oo siya, sige. Sabi mo eh. Sige, Diday. Mga pre, sa kusina muna ako Grabe, bakod na bakod ah. Shut up. Halika na, Diday. Nauna nang umakyat si Lester sa amin dun sa hagdan habang kami naman ni Retzel ngayon ang nakasunod sa kanya. Takang-taka ako sa nangyayari. Habang ito namang si Retzel, hindi ko alam kung napipikon ba o natatawa. Uy, Richelle. Anong pinag-uusapan yung maggambal ha? Nag-away ba kayo? Ewan ko sa'yo, slow mo. Manhid ka ba o sadyang engot ka lang? Ay, sa ewan. Wala talagang taste ang dalawang to. Mag-aagawan na lang sa engot pa. Ha? Sinong engot? Teka. Hinabol ko paakyat si Retzel dahil lalo akong naguluhan noon sa pinagsasasabi niya. Kaya lang, pag-akyat namin ng 2nd floor, naabutan naming nakatayo lang si Lester doon sa pagitan ng 2 kwarto. At bit-bit pa rin yung bagahe naming 2 sa magkabilang kamay niya, habang nililibot niya ang tingin sa kisame ng buong 2nd floor. Yemas, bakit ang daming nakasabit na bawang dito? Ang baho. Oo nga, no? Diday, di ba albularya ang lola mo sa province nyo? Oo. Bakit? Sa pagkakaalam mo, usually saan ginagamit ang bawang? Bilang pangontra. Pangontra saan? Sa iba't ibang nilalang. Like what? Gaya ng... Teka, bakit mo ba naitanong? Oo nga no, bro. Ano bang pinagtatanong mo dyan? Nahahawa ka na yata rito kay Diday at Ambo eh. Diday, di ba nakita mo rin yung malaking ibon kanina na lumipad sa ibabaw ng sinasakyan nating tricycle? Yung mukhang uwak. Oo. Bakit? That's not... hindi uwak yun. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sinundan niya tayo. Nakita ko siyang dumapo kanina sa bubungan ng bahay na to. Pagbaba ko pa lang ng tricycle. I thought I was hallucinating. Kaya hindi ko sinabi agad. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize ko sa wakas kung anong sinasabi ni Lester ng mga sandaling yon. Kahit si Retzel, biglang nanahimik sa tabi ko habang nakatitig sa kakambal niya. Lester, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, at alam ko na nandyan pa rin siya sa labas. As if on cue, pagkasabi ni Lester ng mga katagang yon, bigla na lang talagang may malakas na kalabog kaming narinig sa bubungan ng bahay ng Lola Ada ni Ambo. Animo may malaking bagay na nahulog o tumalon doon dahil naramdaman din namin ang pagdagundong ng bahay sa lakas ng naging impact noon. Teka pare, anong nangyayari dito? Alas,
Umalis ka sa pamamahay ko, halimaw ka. Wala kang pwedeng gambalain dito. Lumayas ka. Si Lola Ada yun ah. Sinabi nang umalis ka. Halis! Layas! Hindi ka imbitado rito. Lola! Sino ho bang sinisigawan niyo dyan sa bubungan? Lola! Sa narinig naming sigawan ni na Ambo at Lola Ada sa baba, walang pag-uusap na dali-dali kaming nagtakbuhang tatlo ni na Lester at Pretzel pababa ng hagdan para i-check ang nangyayari. Dumiretso agad kami ng kusina at nakita namin si Ambo na nakadungaw sa malaking bintana nila habang si Lola Ada naman ay natanawan namin sa labas at may hawak na itak habang nakatingala siya at parang may hinahamon mula doon sa bubungan. Teka pare, anong nangyayari dito? Ewan ko, hindi ko alam eh. Bigla na lang lumabas si Lola nung may kumalabog sa bubong. Dala yung itak niya. La, pumasok na ho kayo rito. Teka nga lang, lalabas din ako. Literal na nanlaki talaga bigla noon ang mga mata ko at napatakip ako ng sarili kong bibig nang bago pa man matapos ni Ambo noon ang sinasabi niya. Bigla na lang naming nakitang may isang napakalaking nilalang na mistulang ibon ang bigla na lamang dumagit kay Lola Ada. Sa sobrang bilis ng pangyayari, halos wala man lang sa aming apat ang nakapag-react agad. Hanggang sa bigla na lang bumagsak sa lupa ang kanina'y itak na hawak-hawak ni Lola Ada na ngayon ay punong-puno na ng bahid ng sariwang dugo. Bigla kaming pinangilabutang lahat at halos sabay-sabay ding napadungaw sa bintana nang makabawi. At ganoon na lamang ang pagtalo ng puso ko sa dibdib nang makita ko na ng mas malinaw kung ano ba talaga yung dumagit kay Lola Ada. Diyos ko po, si Lola Ada, dinagit ng aswang. Ang lola ko? Kailangan kong iligtas ang lola ko. Pare, sandali. Huwag ka lalabas. Pare, hindi pwede. Lola ko yun eh. Lola ko yun. Pare, may dumagit sa lola mo. Hindi mo mahahabol yun. Nakita mo naman, di ba? Nakita nating lahat, Punyemas. Anong kasing alimaw yun? Aswang yun. Sigurado ako, kitang-kita ko ang itsura ng pakpak niya. Diday, lumayo ka sa bintana. Ano? Lumayo ka sa bintana. Hindi ko alam kung paanong sa isang iglap ay bigla na lang ako noong nahigit ni Lester ng ganoon kabilis. Kasabay din ng mabilis niyang paghugot sa tukod ng maharang sa pansara ng bintana. Kaya bumagsak ito bago pa man makadungaw doon yung nakakapangilabot na halimaw na di namin alam na papalapit na pala sa amin. Pagkatapos nun, dali-dali niyang hinila yung kawad na nagsisilbering lock. Sa kanya yun inikot ng inikot sa pakong nakabaon sa hamba ng bintana. Pucha, totoo nga, may aswang nga rito sa inyo, Ambo. Wala akong alam. Hindi ko alam na ganito ang nangyayari dito, pare. Tangina mo. Ang lola ko. Nakuha niya ang lola ko eh. Pasensya ka na pare, wala rin kaming nagawa. Bro naman, nakita mo na pala kasing sinusundan tayo noon na hindi mo pa sinabi. Kung kailan kailangan natin yung pagiging weirdo mo, saka ka na nahimik. Nakita mo, pre? Oo pero hindi ako sigurado kaya... Nakita ko rin yun kanina, Ambo. Sinabi ko sa'yo, di ba? Yung parang uwak na lumilipad sa ibabaw ng sinasakyan natin. Yun din siguro yung gustong sabihin sa atin ng driver kanina ng tricycle. Pero hindi natin naintindihan. Hindi na nakapagsalita pa si Ambo sa narinig. Basta, binaon na lang niya ang sariling mukha sa palad niya. Ako naman, pati na rin yung kambal, hindi alam kung anong sasabihin para mapagaan ang loob niya. Kasi kahit kami, nanginginig din talaga ang kalamnan. Oy Diday, di ba probinsyana ka? Albularya ang lola mo, di ba? Wala ka bang alam kung paano natin lalabanan yung aswang na yan?
Hindi yung nakatanga ka lang dyan. Retzel, pwede ba? Huwag mong kausapin ng ganyan si Diday, napipikon na ako sa'yo. Anong sabi mo, bro? Napipikon ka sa akin? Himala, bumuboses ka na yata ngayon. Sumusobra ka na eh. Bakit? May sinabi ba akong masama? Totoo namang may alahing albularya ng si Diday, di ba? Ano bang problema mo? O baka naman napipikon ka lang dahil tinawag kitang weirdo kanina. Pwede ba? Kayong magkapatid, tumahimik kayo. Hindi makakatulong kung magsisisihan at mag-aaway pa kayo rito. Isa pa, tama si Richelle. Ang totoo, may mga naituro ng paraan si Lola sa akin kung paano ko kontrahin ang mga aswang. Pero Diday, hindi ba delikado? Baka mamaya mas ikapahamak pa natin kapag sinubukan natin siyang labanan. Baka mapahamak ka. Sa sinabing yun ni Lester ay medyo pinamulahan pa ako ng mukha. Yung pagkakasabi niya kasi halatang concerned na concerned siya sa akin. Dahil nga doon, nakita ko na namang napangiwi itong kakambal niya at napahilamo sa sariling mukha. Akala ko nga'y magsasalita pa siya pero buti na lang ay pinili niyang itahimik na lamang ang bibig niya. Halos hindi kami nakatulog buong magdamag ng gabing yon. Kahit na hindi naman na bumalik ang aswang pagkatapos nitong kunin at dagitin si Lola Ada. Pero hindi pa rin kasi talaga nawala ang takot sa mga dibdib namin. Kaya naman hinintay namin hanggang sa mag-umaga na ulit at sumikat ang araw. Ako na munang lalabas dahil mas kabisado ko naman ang lugar na to kaysa sa inyo. Kung pwede, huwag na huwag kayo magpapagala-gala dahil magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko rito kung paano tayo makakabalik ng bayan ngayon din mismo. Mag-iingat ka dun, Ambo, ha? Salamat, Diday. Eto nga pala. Susi? Para saan to? Susi yan ng basement namin, Diday. Ikaw nang maghawak hanggat maaari. Doon na lang muna kayo magtagong tatlo. Just in case na gabihin ako ng uwi. Magiging ligtas kayo doon. Dahil imbakan ng asin ang basement na yun ni Lola. Hindi kayo kayang mapuntahan ng aswang doon. Talaga? Naku, maraming salamat, Ambo. Pero mag-iingat ka. Kung kaya, huwag ka na rin magpaabot ng gabi sa labas dahil delikado. Tangulang ang isinagot sa akin ni Ambo bago siya umalis. Itinuro ko kina Lester at Retzel ang basement na sinasabi ni Ambo sa akin kanina at kahit sila ay nakahinga ng maluwag nang malamang meron palang ganon doon. Asar! Ang daming alikabok dito. Ang dumi-dumi. Ang dami mong reklamo. Naririndi na ako sa'yo. Ano? Bro, bakit ba kinukontra mo na ako lagi ngayon? Anong nakain mo? Hindi ka naman ganyan dati ah. Hindi ka na kasi nakakatuwa. Hindi ko rin alam kung bakit tinitiis at pinagtatakpan ko yung ugali mo noon pa. Napaka-immature mo. Abat naghahamon kaya ata ng away ah. Ano ba kayong dalawa? Mag-aaway na naman ba kayo? Itigil nyo na yung mga bibig nyo kung ayaw nyong ikulong ko kayo rito. Medyo natutuliling na ang tenga ko sa dalawa. Kaya naman talagang pinagtaasan ko na sila ng boses. Para akong may mga alagang bata sa magkakambal na yon dahil panay ang saway ko sa kanila. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit biglang nawala ng pasensya si Lester para sa kapatid niya. Samantalang sa loob ng mahabang panahon ay palagi niya itong pinagbibigyan. Maya-maya dumating na rin naman si Ambo galing sa labas. Magtatanghalian pa lang noon at eksaktong naabutan niya ako sa kusina na nagluluto para may kainin kami mamaya doon sa ibaba, sa imbakan ng asin. Nang matapos ako sa ginagawa ay inaya ko na siyang magtungo sa basement pagkatapos namin masigurong nakalak na ng maayos ang lahat ng mga pintuan at bintana sa loob ng bahay. Pre, huwag kayong magagalit ha. Pero mukhang hindi tayo makakaalis ngayon. Anong ibig mong sabihin, Ambo? Bakit? Anong nangyari? Sabi kasi ng mga tao dito, wala nang ibang sasakyang babiyahe papunta ng bayan ngayong araw.
Sa susunod na araw pa raw ang biyahe ng mga jeep o kaya kahit tricycle. Anong kalokohan yan? Anong klaseng lugar ba tong baryo nyo? At parang nasa ibang dimensyon. Rachel, manahimik ka muna, pwede? Ang ingay mo eh. Ambo, ano bang sinabi nila? Bakit walang biyahe? Ang sabi nila, simula raw nang mamatay si Aling Mariana, yung matandang nakatira sa pinakadulo nitong baryo namin, halos wala nang naglalakas loob na dumaan o bumiyahe sa lugar na to. Aling Mariana, sino yun? At anong kinalaman niya sa nangyayari dito sa inyo? Lester, si Aling Mariana kasi isang matandang babae na matagal nang naninirahan sa baryong to. Pero may usap-usapan dito na siya raw ay isang aswang. Simula bata pa ako, ganun na ang mga naririnig kong kwento tungkol sa kanya. Pero kahit kailan, hindi naman ako naniwala dahil hindi naman yun napatunayan. Hindi rin naman kasi siya nananakit. Oh, come on. Isang matandang aswang dumagit sa lola mo? Lang yan namang baryo to. Dapat pala hindi na lang kami sumama rito eh. Ambo, ano pang sinabi nila tungkol kay Aling Mariana? Bago raw mamatay si Aling Mariana, iniwan siya ng lahat ng kaanak niya. Nagsialisan sila rito kasi natatakot daw sila sa matanda. Ayaw nilang mapagpasahan ng sumpa ni Aling Mariana kaya lahat sila nagpakalayo-layo na. Wala kasing kakayahang tumawid ng dagat ang uri ni Aling Mariana kaya ganun ang ginawa nila. Kaya lang, may mga kwento kasi na kapag nagkakaedad ng isang aswang at wala pa silang napapasahan ng sumpa, may posibilidad na mamatay ang katawan nila. Pero ang halimaw na naninirahan sa kanila ay hindi mamamatay. Ang sabi nila, lalo lang daw silang nagiging hayok sa laman at dugo ng tao. Anong ibig mong sabihin? Buhay pa rin siya kahit patay na ang katawan niya? Oo, Lester. Ang katawan niya siguro, oo, patay na. Pero yung halimaw na nasa loob niya, yun ang kumokontrol ngayon sa kanya. Kaya nga nagagawa na niyang manakit eh, na hindi naman niya nagagawa dati. Hindi siya makakapahinga hanggat hindi siya nakakahanap ng bagong pagpapasahan ng sumpa. Kaya pala ganoon na lang ang takot ng mga tao rito. Iniisip nila na baka hindi pa siya tuluyang natatahimik. Oo, dahil ilang beses na rin naman nila napatunayang ganun na nga ang nangyari kay Aling Mariana. Kaya pala ilan-ilan na lang ang nakatira sa lugar na to. Kabilang ng lola ko. At kung totoo ang sinasabi nila, hindi lang siya basta natatahimik. Sinasabi nila na sa ganitong estado, mas mabangis at mas gutom daw ang aswang. Wala itong kabusugan hanggat hindi niya maipapasa ang sumpa sa iba. So ano ngayon? Gabi na naman. Tapos stuck pa tayo rito. Ano to? Naghihintay lang tayo na kainin tayo ng aswang na yan? Retzel, wag kang ganyan. Pinapahirap mo lang ang sitwasyon. Please, can you just shut up? Ambo, meron bang sinabi ang mga tao kung paano natin mapapangalagaan ang sarili natin? Sabi nila, wag daw tayo maglalabas ng bahay sa gabi. Lalo na kung walang dalang proteksyon. At kailangan daw natin siguraduhin na laging may ilaw o apoy sa paligid. Proteksyon? Anong klaseng proteksyon? Tulad ng bawang? Pwede ang bawang, pero mas mabisang pangontra daw ang asin laban kay Aling Mariana. Kaya pala may imbakan ng asin si Lola sa basement. Kasi alam niya na delikado rito. Sige kung ganun, maglagay na lang tayo ng maraming asin sa bawat sulok nitong bahay nyo. Ambo, saka may generator ba kayo rito? Meron naman, pero limitado lang ang kuryente dito sa baryo. Kaya magtitipid tayo ng gamit ng ilaw. Siguraduhin natin na lagi may apoy sa paligid tulad ng kandila o kaya lampara kasi takot din daw doon si Aling Mariana. Mukhang wala tayong ibang magagawa kundi mag-ingat. Ngayon pa lang kailangan nating i-prepare ang sarili natin para sa anumang posibleng mangyari ngayong gabi. Tama si Lester. Maghanda tayo. Ambo, tulungan mo akong magsaboy ng asin sa paligid. Lester, ikaw naman. Tignan mo kung gumagana pa yung mga lampara. Eh ako, ano gagawin ko? Simple lang, Rachel. Magdasal ka na lang na hindi ka maunang kainin ng aswang. Haha, very funny, Diday. Bahala na nga kayo dyan. Hindi na lang namin pinansin si Retzel nang magsimula siyang magmarcha pabalik sa basement. Habang nagkakagulo kami sa paghahanda, ramdam ko ang tensyon sa paligid. Si Ambo naman, pilit na pinapatatag ang loob ko. Pero kita sa mga mata niya ang takot at lungkot para sa nangyari sa lola niya. Si Lester, tahimik na gumagawa ng mga kailangang gawin pero minsan
nahuhuli ko siyang pasulyap-sulyap sa akin na parang sinisigurado niya na okay lang ako. Nang magpapalipas na kami ng gabi, bigla na lang kaming may narinig na kaluskos sa labas ng bahay. Ano yun? Narinig niyo ba yun? Sa tingin ko nandiyan na siya. Nararamdaman ko na naman ang presensya niya. Nararamdaman mo, Lester? Hindi ko pa ba nasabi sa'yo, Diday? Ang dahilan kung bakit ako tinawag na weirdo ng kakambal ko ay dahil bukas ang third eye ko. Nakakakita at nakakaramdam ako ng mga bagay na hindi normal para sa iba. At yun ang dahilan kaya muntik na kaming mapahamak ni Redsel noon sa kamay ng aming yaya. Kaya pala sinabi mong nakikita mo ang asawa niya? Oo, kasi totoo naman yun. Kaya ba pikon na pikon ka kay Rachel ngayon? Hindi nga lang yun. Naiinis na rin ako sa paraan ng pagtrato niya sa'yo. Hindi ka dapat niya ginaganon kausapin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ako nang bahala sa kanya. Hindi ko na siya hahayaan sa mga kalokohan niya this time. Teka, mukhang nandiyan na nga siya. Tama ka nga, Lester. Dito ka lang sa tabi ko, Diday. Huwag kang lalayo. Tara na sa basement. Mas safe tayo doon. Hindi niya tayo maaamoy. Lahat kami ay nanatiling tahimik at alerto habang ang kaluskos sa labas ay palakas ng palakas. Unti-unti nagbago rin noon ang bilis ng aming mga paghinga at ang malamig na hangin ng gabi ay biglang nagdala ng kakaibang takot sa aming mga puso. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa labas pero isa lang ang sigurado ko. Kailangan naming magtulungan para malampasan ang gabing ito, pati na rin ang susunod. Sa loob ng imbakan ng asin nararamdaman namin ang tensyon habang kaming apat ay tahimik na naghahanda para sa pagtulog namin. Kailangan kasi namin ng lakas para kahit papaano hindi kami ngarag dahil kahapon pa kami walang tulog. Ang ilaw ng lampara lang noon ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na silid na yon. Ang malamig na hangin ay pumapasok mula sa isang maliit na bentilasyon sa dingding, habang ang mga tunog mula sa labas ay nagdadala ng pangamba sa amin. Halatang ayaw kaming tigilan ng aswang dahil halos sirain na ng aswang ang buong bahay para lang makapasok siya. Tiniis na lang namin yon, pero maya-maya pa, hindi namin inaasahan ang boses na bigla na lang naming maririnig sa labas ng bahay. Ambo! Ambo, tulungan mo ako! Apo, tulungan mo ang lola mo! Lola? Bigla na lamang napatayo si Ambo nang marinig naming lahat ang boses na yon ni Lola Ada. Tapos, nagmadali siyang tumakbo papunta sa pinto. Lola, nandiyan ka ba? Lola Ada! Wait pare, saan ka pupunta? Pupuntahan ko lola ko pare. Buhay pa siya. Hindi pa siya napapatay ng aswang. Kailangan niyang tulong ko. Hayaan mo na ako. Ambo, teka! Baka ginagamit lang ng aswang ang boses ng lola mo para akitin ka. Hindi eh. Kilala ko ang boses ng lola ko. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Ambo, isipin mo. Kapag lumabas ka, baka mapahama ka lang. Hindi mo ba narinig mga kwento tungkol sa mga ganitong pangyayari? Ginagamit nilang mahal mo para mahulog ka sa patibong nila. Napatigil si Ambo dahil sa sinabi ko. Ang kanyang kamay na nakahawak sa seradura ng pinto ay nanghihinang napabitiw mula doon. Kita sa mukha niya ang labis na kaguluhan at pagkabahala sa nangyayari. Nangingilid na rin noon ang luha niya kaya talagang nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Mukhang kahapon pa niya tinitiis na ilabas ang emosyon niya. Pero, paano kung si lola nga talaga yun? Paano kung kailangan niya ng tulong ko? Ambo, walang ibang pwedeng gawin ngayon kundi maghintay. Kapag sigurado na tayo sa ligtas na paraan, doon lang tayo kikilos. Pero ngayon, isipin mo muna ang kaligtasan natin. Hindi natin lalo maililigtas si Lola Ada. Kung lahat tayo, mamamatay din. Dahan-dahang bumitaw si Ambo sa hawakan ng pinto at tahimik na bumalik sa gitna ng kambal. Kita kong masama ang tingin ni Retzel noon kay Ambo, pero
hindi ko na lang siya pinansin. Pagkatapos nakita ko pang binulungan niya si Lester, kaya napailing na lang ako. Mukhang magkasundo na naman ang kambal ngayon, hindi gaya kahapon na maya't maya silang nagbabangayan. Kinabukasan maaga pa lang ay nagpresenta na si Ambo na maghanap ng pagkain sa labas. Mukhang gusto niyang libangin ang sarili niya. Kaya hinayaan ko na lang siya, tutalay siya lang din naman ang may alam ng pasikot-sikot sa lugar nila. Isa pa, natatakot din kaming lumabas. Ni walang signal sa lugar na yon kaya halos hindi ko rin magamit yung cellphone na binili ni Lester para sa akin. Kaya lang, itong kambal naman, hindi mapakali sa bahay at mukhang gusto pang sumama kay Ambo palabas. Pare, sigurado ka bang kaya mo? Pwede naman kaming sumama sa'yo. Hindi na. Mas mabilis ako makakakilos kung ako lang. Huwag kayong maglala sa akin. Mag-ingat ka, Ambo. At huwag kang magtatagal, ha? Tumango na lamang si Ambo bago ito tuluyang umalis. Pagbalik niya, nagdala siya ng pagkain para sa lahat. Siya na rin ang nagpresentang magluto at maghanda nun para sa amin. Maaga kaming kumilos dahil balak naming maaga ring matulog para naman makabawi kami sa puyat. Pero bandang hating gabi, noon na yata nangyari ang isa sa pinaka-hindi ko makakalimutang karanasan sa buong buhay ko. Nasa kasarapan na ako noon ng pagtulog nang bigla na lamang akong naalimpungatan dahil naramdaman kong parang may humihila sa akin mula sa papag na kinahihigaan ko. Ambo, anong ginagawa mo? Bakit mo ako inihila? Saan mo ako dadalhin? Diday, wala ng oras. Kailangan ko iligtas si Lola at ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Kaya patawarin mo sana ako. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang aswang, biniyag lang niya si Lola. Nakausap ko kanina si Aling Mariana. Sinabi niya sa akin na hindi pa patay ang lola ko, pero kailangan niya ng kapalit. Ikaw ang gusto niya, Diday. Kailangan kong ibigay ka sa kanya para mabuhay si Lola. Ambo, nababaliw ka na ba? Hindi ako papayag. Wala ka nang magagawa, Diday. Kailangan kong gawin to eh. Si Lola na lang ang pamilya ko, Diday. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Pilit akong nagpumiglas noon pero mas malakas si Ambo dahil lalaki siya. Sinubukan kong sumigaw noon para magising ang alaga kong kambal at makahingi ng tulong sa kanila pero hindi ko alam noon kung bakit hindi yata sila nagigising. Hindi magigising ang dalawang yan. Nilagyan ko ng pampatulog ang pagkain nila kanina, Diday. Wala ka nang magagawa. Hayaan mo na lang akong gawin to. Magsakripisyo ko na lang para sa lola ko. Gusto ko pa siyang makasama, Diday. Ambo! Pakawalan mo ako! Please! Mag-isip ka! Ito ba talagang gusto ng lola mo? Sa tingin ko, hindi rin siya matutuwa kapag nalaman niyang ipinahamak mo ako para sa kanya. Wala na akong magagawa, Diday. Wala na ako ibang maisip na paraan kaya pasensyahan na lang tayo. Pagkalabas namin ng basement, agad sinara ni Ambo ang pinto ng imbakan ng asin. Gamit ang mabigat na kandado para hindi makalabas ang kambal sakaling magising ang mga ito. Kinulong niya ang alaga kong kambal para hindi nila ako matulungan. Ambo! Maawa ka naman! Hindi tama to, please! Diyos ko po, tulungan niyo ako! Pasensya ka na, Diday. Pasensya ka na talaga. Sana mapatawad mo pa ako sa gagawin ko. Kinakaladkad niya ako palabas ng bahay. Hawak-hawak ni Ambo ang braso ko. Pilit kong inilalayo ang sarili ko noon pero napakahigpit ng pagkakahawak niya. Ang bawat hakbang namin sa sahig ay parang dagundong sa tahimik na paligid. Hanggang ngayon naririnig ko pa rin sa utak ko ang bawat ingay na naririnig ko ng mga sandaling yon. Ang puso ko noon parang mababasag sa kaba. Hindi ko alam kung paano ko maililigtas ang sarili ko mula kay Ambo at sa aswang na nag-aabang sa amin ng mga sandaling yon sa labas. Rinig na rinig ko pa nga ang mga pagaspas ng pakpak noon.
Doon pa lang, para na akong malalagutan ng hininga. Walang magawa ang mga iyak ko. Parang wala nang awa si Ambo. Ambo! Tama na, please! Pakawalan mo na ako! Ayoko maging halimaw! Hindi pwede, Diday. Ayaw ng aswang na matanda ng pagpapasahan niya ng pagkaaswang. Batang kagaya mo ang gusto niya para maparami mo pa ang lahi niya. Ambo! Hindi ikaw to! Huwag mong gawin to, please! Sorry, Diday. Sorry. Pero si Lola ang pinaka-importanteng tao sa buhay ko eh. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Hindi ko kaya, Diday. Hindi ko na kayang mag-isa sa buhay ko. Patuloy pa rin si Ambo sa paghila sa akin noon. Pero bago pa man kami makalabas ng tuluyan, narinig kong bigla ang malakas na kalabog mula sa pintuan ng basement. Hoy Ambo! Bitawan mo si Diday! Richelle! Lester! Bumukas bigla ang pintuan ng bodega at lumabas ang kambal. Parehong galit na galit ang kanilang mga muka, lalo na si Retzel na mabilis na lumapit kay Ambo at bigla na lang itong kinuwelyuhan. Anong ginagawa niyo rito? Akala ko mahimbing na kayong natutulog. Sa tingin mo kakainin namin ang pagkain na hinihain mo? Nakita namin kung paano mo nilagyan ng gamot yan. Para sa lola ko, kailangan kong gawin to para mailigtas siya. Alam niyong siya lang ang natitira kong pamilya. Nagtitiis lang ako sa mga umampon sa akin hanggang makatapos ako ng pag-aaral. Tapos kukunin ko na si lola. Pero ganito ang nangyari sa kanya. Para 1 taon na lang gagraduate na ako. Kitang-kita ko ang gulat at takot sa mukha ni Ambo habang papalapit si Lester sa kanya. Pero bago pa man makapagsalita ulit si Lester, narinig na ulit namin ang pagwawala ng halimaw sa labas. Diyos ko! Diday! Tara na! Balik tayo sa bodega! Hinila ako ni Lester pabalik sa bodega, pati na rin si Retzel. Pero si Retzel noon, mukhang nung mga time na yun pa biglang tinamaan ng konsensya. Wala nang saysay pa tong buhay ko. Sige na, magtago na ulit kayo. Pasensya na kayo sa akin ha. Lalo ka na, Diday. Ambo, ano ba? Halika na sabi! Pero itinulak kami ni Ambo pabalik sa loob ng bodega bago siya naglakad palayo. Habang papalayo siya, naririnig ko ang mga hikbi niya. Kasunod noon ang tunog ng malakas na pagaspas ng mga pakpak pagkatapos niyang lumabas ng bahay. Ambo! Bumalik ka! Diday, hindi na siya babalik. Wala tayong magagawa. Yakap-yakap ako ni Lester habang nanginginig ako sa sobrang takot. Samantala, si Retzel ay tumabi na rin sa amin. Hinihimas ang likod ko at nagpakita ng simpatsya sa akin sa kauna-unahang pagkakataon. Diday, patawarin mo ako sa lahat ng kalokohang ginawa ko sa'yo. Pasensya na. Sa kabila ng takot na nararamdaman ko, napangiti ako ng bahagya. Hindi ko inasahan ang ganitong pagbabago kay Retzel. Marami pa siyang sinabi noon, pero ang tanging naisagot ko lamang sa kanya ay hikbi dahil sobrang takot na takot talaga ako noon. Hinarangan namin ng mga balding may lamang asin ang pinto ang nasira dahil sa pagsipa nila kanina, pero takot na takot pa rin ako dahil alam kong madali lang yung mabuksan. Tama na muna yan, Retzel. Ang importante ngayon, ligtas tayo. Salamat sa inyong dalawa. Sana makaalis na tayo rito. Huwag kang mag-alala, makakauwi ka ng buhay, Diday. Sisiguraduhin ko yan. Anong ako lang? Hindi pwede. Kailangan, 3 tayong makabalik sa inyo ng buhay. Hindi ako pwedeng humarap sa mama niyo na kulang ang mga alaga ko. Diday naman, anong alaga? Ang tanda-tanda na namin. May banta na nga ang buhay namin, nagbibiro ka pa. Ano nagbibiro? Seryoso ako, Lester. Hindi tayo pwedeng umuwi na hindi ko kayo kasama. Kaya gagawin natin ang lahat para maging ligtas tayong 3, okay?
Seryoso din ako sa sinabi ko, Diday. Sisiguraduhin ko munang ligtas ka. Hindi kita pababayaan. Langya naman kayong dalawa oh. Pwede bang saka na kayo maglandian kapag nasa Maynila na tayo ulit? Habang yakap-yakap ako ni Lester at hinihimas ni Retzel ang likod ko, tahimik kaming naghintay ng bukang liwayway sa loob ng imbakan ng asin. Ang mga tunog ng halimaw sa labas ay unti-unting humina habang papalapit ang umaga. Hanggang sa marinig na lang namin na biglang pumagaspas ang pakpak, papalayo. Tingin ko wala na siya. Ano nang gagawin natin ngayon? Lalabas ba tayo? Pero, paano kung nandyan pa siya at nag-aabang lang? Umaga na, Diday. Hindi naman niya kayang lumabas kapag ganitong oras, di ba? Hindi ako sigurado eh. Yung ibang aswang kasi, may kakayahan pa rin silang lumabas sa umaga dahil lagaan yung tao naman sila. Hindi ko alam kung ilang oras pa kaming nagkulong sa basement dahil sa takot naming lumabas. Halos lahat ng gamit na pwede naming gamitin para iharang sa pintuan ay naitambak na namin doon. Ang hangin ay parang bumibigat at bawat tunog sa labas ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Hanggang sa bigla na lang naming marinig ang isang ingay na hindi namin inasahan at nakapagbigay sa amin bigla ng pag-asa. Teka lang, narinig niyo ba yon? Tunog ba ng tricycle yon? Oo, Diday. Tama ka, tricycle nga yun. Sa wakas. Di habulin na natin, tara na. Para makalabas na tayo sa baryong to. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Dali-dali naming binuksan ang pinto ng basement at nagtakbuhan palabas. Sa kabila ng takot na maaaring may naghihintay sa amin, mas nangingibabaw ang pag-asa na yun ang pagkakataon namin para makatakas. Bago pa lang noong bumubukang liwayway, kaya nakita pa namin ang mga ilaw ng tricycle na papalayo. Kaya agad kaming tumakbo papunta ron. Sandali! Sandali lang po! Manong! Manong dito ho! Manong! Sa awa ng Diyos na pahinto namin ang tricycle, nilingon niya kami. Nang makalapit kami, hingal na kinausap ni Lester ang driver. Manong, pwede ho ba kaming makisabay papunta ng bayan? Hindi na po namin alam kung paano kami makakalabas dito. Nakikihusap ho kami sa inyo. Handa ho kaming magbayad ng malaki. Tulungan niyo lang po kami. Tumango ang driver at tinuro ang loob ng sasakyan, kaya dali-dali na kaming pumasok sa loob. Habang umaandar na ang tricycle, sinabi ng driver na may umarkila sa kanya para sunduin kami mula rito at ihatid hanggang bayan. Malaki raw ang binayad ng lalaki sa kanya, kaya kahit medyo hindi magandang reputasyon ng baryo, ay napapayag siya, lalo na at nasa ospital daw ang anak niya. Napatingin kami ni Lester sa isa't isa at agad niyang naitanong, Sino ho yung nagpahatid? Saglit na tumingin sa salamin ng driver bago sumagot. Sinabi niyang Ambo raw ang pangalan ng lalaki. Nang marinig ko yun, para akong nawala sa sarili ko. Ambo? Diyos ko, Manong. Nasaan ho si Ambo? Kasama dapat namin yun pabalik eh. Umiling lang ang driver at sinabing umalis na raw ito pagkatapos magbayad. Hindi na raw ito nagpakita pang muli. Tahimik kaming tatlo na nagtinginan, walang makapagsalita. Parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng tricycle. Ang katahimikan ay napalitan ng mga tanong na hindi namin kayang sagutin. Pagkatapos ng mahaba-habang biyahe, narating na namin ang bayan. Nagpasalamat kami sa driver at tumuloy na sa sasakyan para makabalik ng Maynila. Kahit wala kaming tulog, wala kaming inaksayang panahon ng mga sandaling yon. Habang nasa biyahe, walang masyadong nagsalita sa aming tatlo. Parang lahat kami ay nawalan ng lakas. Hindi lang dahil sa puyat, kundi dahil sa bigat ng mga alaala namin sa lugar na yon. Diday, sa tingin mo, buhay pa kaya si Ambo? Hindi ko alam, Richelle. Sana
Sana buhay pa siya. Pero hindi ko rin alam kung paano siya mabubuhay sa ganitong sitwasyon. Si Lola Ada kaya? Ano na kaya nangyari sa kanya? Basta kung nasaan man sila, ipagdarasal ko na lang na sana ligtas sila. Pero hindi ko na rin alam. Hindi ko na alam kung kaya ko pa silang balikan para alamin yun. Kahit ako, hindi ko na rin kaya. Hindi ko rin alam kung paano namin na-survive ang lahat ng ito. Pero isa lang ang sigurado, hindi na namin ulit papasukin na ang lugar na yon. Pagdating namin ng Maynila, akala ko'y magpapahinga na lang kami at magpapanggap na parang walang nangyari. Pero hindi ganon kadali. Halos gabi-gabi akong nananaginip ng mukha ni Ambo at ni Lola Ada, pati na rin ng halimaw na kumitil sa kanila. Kahit hindi ko naman yun nakita ng malapitan. Si Lester, sa kabila ng pagiging tahimik, ay halatang apektado rin. Minsan magigising ako sa kalagitnaan ng gabi at makikita siyang nakaupo lang sa salas, nakatitig sa kawalan. Lester, hindi ka na naman natutulog? Ano na namang iniisip mo? Iniisip ko si Ambo. Hindi ko kasi matanggap na hindi natin siya natulungan. Ginawa natin ang lahat na makakaya natin, Lester. Pero hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Alam kong mahirap tanggapin. Pero kailangan nating mag-move on. Minsan di ko maiwasan sisihin ang sarili namin ng kakambal ko eh. Kasalanan kasi namin kung bakit tayo napunta sa ganong sitwasyon. Munti ka pang madamay sa kalokohan namin. Wala namang may gusto na nangyari, Lester. Alam ko, kahit si Richelle, hindi rin ginusto yon. May mga bagay lang talaga na hindi natin hawak. Sa kabila ng payo ko noon kay Lester, sa totoo lang po, kahit ako ay hindi ko pa rin maiwasan hanggang ngayon na isipin kung nasaan na nga ba o ano na nga bang nangyari sa maglolang Ambo at Lola Ada. Sa tingin niyo ho ba, kapwa ko listeners, dito sa kwentong Takip Silim, may posibilidad bang buhay pa rin sila? Sino po sa inyo ang naniniwalang tama ang kutob ko na buhay pa rin si Ambo at Lola Ada? Dahil si Ambo ang tumanggap at nagmana ng pagkaaswang ni Aling Mariana. Yun po kasi talagang matagal nang iniisip ng utak ko, pero wala akong mapagsabihan dahil nag-agree kami na hindi na namin ito muling pagkukwentuhan. Nang mga sumunod na buwan pagkatapos ng pangyayaring yon, dumaan kami sa therapy ni na Lester at Retzel. Hindi yun naging madali para sa amin, pero kahit papaano, natulungan kaming makabangon. Si Retzel, surprisingly, ay naging maseryoso na sa buhay. Minsan nabiro ko siya na baka natuto na siya ng leksyon at tumawa lang siya. Sa kabila ng lahat, bumalik sa normal ang buhay namin. Ako at si Lester, sa hindi ko inakalang pagkakataon, ay nagkaroon ng mas malalim na koneksyon. Nagkaaminan sa totoong nararamdaman namin sa isa't isa hanggang sa magkatuluyan kami. Hindi naman tumutol doon kahit na kaunti ang mama nila dahil ayon dito ay mahal na rin daw niya ako na para niyang tunay na anak. Ngayon po, mag-asawa na kami ni Lester. Kahit si Retzel po ay may sarili na ring pamilya ngayon. Masaya na ang buhay namin kahit may mga trauma pa rin na minsan ay bumabalik-balik sa mga alaala namin. Lalo na po at hanggang ngayon ay bukas pa rin ang sixth sense ni Lester. Pero mas natututunan na niyang kontrolin ito. Para na rin sa ikabubuti niya at ng pamilya namin. Ang mahalaga, ligtas kami at magkakasama. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, Miss Anne. Nawa ay may natutunan din kayong leksyon kahit papaano sa karanasan namin ito. Lalong-lalo na sa parte ni Retzel. Ang bayaw kong saksakan ng tigas ng ulo noon. Pero bago ko po tapusin ang kwento kong ito, gusto ko lang po sanang iparating ang pabati sa aking minamahal na si Manang Lynn na solid fan talaga ng inyong channel. More power daw po sa inyong channel at sana'y dumami pa ang mga tulad naming taga-subaybay ninyo. Muli, ay ako nga po pala si Diday at hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat pong muli.